Pero alam naman natin. Alam namin, alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng pagpapasabot sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itya ng granada sa Plaza Miranda. Ito ang mga unang batch na naging NPA na lumaban sa diktadura ni Marcos. Si Peter Caramon ay nandito. Kaya ngayon po, magsasalita siya. May isa munang volunteer speaker and then si Caramon na ang susunod. At kung mayroon pong mga kunting tubig dyan, ay pwede po makahingi dahil uhaw na po ang inyong tagapagsigaw. Tubig daw, tubig. May tubig. Magandang umuulan na hapon sa mga nandito sa lahat na nakikipag-participate sa Marcos Resign. Ang inihingi lang namin sa iyo, ginagalang ka pa namin, Pangulo. Pero ang panawagan ng mamamayan ay nakasulat sa saligang batas. Na kapag hindi mo kayang panindigan at hindi mo kaya ito ay itaguyod para sa karamihan, ikaw ay dapat na bumaba. Hindi ka namin kailangan kung wala kang pakinabang. Hindi ka namin kailangan pagdating sa publicity na iyong ginagawa. Tanda mo, maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, pero nasaan ang PhilHealth? Maraming naghihirap, marami ang nagkakamali ng mga OFW. Binibenta mo lamang ang ginto ng pagsarili mo. Magnanakaw po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay inahihalal, ibinoto ng mamayang Pilipino, at ang mamayang Pilipino ang siyang tatanggal nito sa iyo sa pagkapangulo. Tandaan, Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Pangulo, pag walang silbi, ikaw ay hindi dapat manatili. Nirespeto ka namin bilang Pangulo, respetuhin mo ang panawagan ng mayoryang Pilipino na wala kang silbi, bumaba ka sa pwesto dahil hindi yan nakakagalitin sa ating ekonomiya, lalo na sa mga mamamayan na pinahihirapan mo. Sanhi ng 5,500 flood control project, bakit bumabaha ang kamay nilaan? Sa malaking katingutian yan. Ikaw ang chief architect ng ating bansa, pero ina-arkitekto mo sa pagnanakaw. Sabihin mo nang hindi totoo, pero nasa iyo nakatutok ang lahat ng daliri dahil ikaw ang leader at inihalal ng mamamayang tao. Pero anong ginawa mo? Binago mo. Nangako ka sa 20 pesos na bigas, wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong kamay para sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na ang mga naghihirap na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabwat mo. Mga magnanakaw, inanakawan ng mga mamamayan, inaalipusta, niyuyurakan, tinatapakan, at kauli-ulihan, inaalipin. Anong gusto nyo mangyari, mamamayan? Manatili tayo dito? Imulat ang mga mata! Buksan ang kanyang mga pandinig o ang tenga natin, dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Huwag na pagkagalit! Palayasin! Mga kababayan, dumadami at tuloy-tuloy po ang mga matanong mo na at tayo ay dahil ka muna ma'am at pagpapasalitain kita mamaya. Mga kababayan, pakinggan po natin si Peter Caramon Moto. May magandang pangitain ang pagkahulog ng
Nandito po ako hindi para makasigaw ng Marcos resign. Kasi lahat kayo sumisigaw na. Pero hindi naman para sabihin ko sa kanya na Marcos don't resign. Mr. President, nung ako po ay unang inimbitahan sa SMNI para magsalita, ang agenda ko pa ron, umayag ako magsalita upang ilantad ang mga kaputang inahan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at yung National Democratic Front, na sila ang may pasimuno ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Yan po ang unang mga signal na maglulunsad na sila ng armadong pakikibaka at gugulihin nila ang lipunan. Ang napagbintangan doon ay yung tatay mo, si President Ferdinand Marcos Sr. ang tatay mo. Pero alam naman natin, alam namin, alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng pagpapasabog sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami po ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21st, 1971. At makinig ka po, Mr. Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. Makinig ka po. At sinabi ko to, nung una ako magsalita, noong sila Eri, noong sila Dr. Lorin Badoy, ay pinagmumura ka na, galit na galit sa iyo, ay pinag-resign ka na. Sinabi ko sa inyo, nagsisimula ka pa lamang. Hinahanap ko pa lang, nagpapahaya ka pa lang ng galit kay Pastor Tiburoy. Na hindi ko maunawa. Hindi ko maintindihan kung bakit aawahin mo si Pastor Tiburoy. Walang nakakakilala sa iyo nung tumakbo ka. Kahit ang ABS-CBN, reminder Mr. President, nobody wanted to give an audience. Ayaw kang pakinggan ng ABS-CBN and Channel 7 ng lahat. It was only Pastor Apollo Tiburoy na gumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit? Bakit naniwala ka sa iyo? Nagkaroon ng debate, panalo ka. Nandun sila, yung ginawa mong National Security Advisor, si Dr. Marina Carlos, nandun sila Dr. Madoy, nandun sila Professor si Ross, no? Si Rosaso. Lahat yun, mga kakampi mo, ini-endorse ka. Nandun sila, ini-endorse ka sila, Chavit Singson. Lahat sila. At ako, Mr. President, makinig ka, ha? Binoto kita. Nakakaya, pasensya na ko. Pero ibinoto kita, Mr. President. Ibinoto kita sapagkat bakit ko naman iboboto si Leni Robredo? Bakit ko naman iboboto yung nakikipagsabatan sa mga komunista? Ibinoto kita, Mr. President, sapagkat naniniwala ako na ipagpapatuloy mo yung programa na ibagsak na tapusin ng tuluyan ang paghahari ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army. Yan ang dahilan, Mr. President. Ibinoto kita. What's happening now, Mr. President? Lahat, alos lahat. Hindi ko alam kung may kakilala ako ngayon na nagdala sa iyo noon. Na hindi mo. Lahat ng mga tumulong sa iyo, puro kaaway mo na. Puro kaaway mo na. Isipin mo yung nasa Amerika, yung si Maharlika. Nung panahon ng kampanya, napanood ko yun sa YouTube. Nakikipag-away yun sa, I think sa San Francisco, sa California, in a press conference. Pinasok niya yung press conference nila Trillanes. Putang na si Trillanes, ang katabi niya rin yung leader ng CPP-NPA na nagpapakilalang si Arthur Jan.
pinasok ni Maharlika, pinaglalaban ka ni Maharlika. Pero si Maharlika, pinagmumumura ka ngayon. Galit na galit sa'yo. Si Pastor Kibloy, ayun, nakakulong ngayon. Kinakailangan ko pa bang sabihin na mamamatay na sa ICC si President Rodrigo Roa Duterte. Huwag nawang mangyari. At kaya, Mr. President, makinig ka. Ito nangyari, kagabi lang, kahapon lang. Narinig ko, kaharap ko. Galit na sa'yo si Governor Chavit Singson. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bakit? Anak ng towa. Hindi kita maunawaan. Nagkwento sa amin. Eto. Pakihawakan mo. Ito ang libro binigay ni Chavit Singson. Kunan mo. Mr. President, baka sabihin mo, ni-steal kita. Ito sana nakikinig, nanonood, at mapapanood kay Karon ni Governor Chavit. Ayan, may pirma niya, may dedication niya. Nakipag-usap ako, may ilang kasama ako, kay Governor Chavit na poging-pogi pa rin, naka-long sleeves ng sariwan-sariwa. Nakipag-usap ko na sa kanya. Naglabas siya, nagkwento siya ng lahat ng sama ng loob. Sinabi niya, kinwento niya how he spent hundreds of millions of pesos to promote the candidacy of Bongbong Marcos. Na initially, nagsimula siya. Nakiusap sa kanya. Ayan, nakikinig si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magsalita ka. Lumapit kayo kay Governor Chavit. Humingi kayo ng tulong. Tulungan mo kami. At sinabi niya, kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo, hindi ka siguro magiging pangulo kung hindi tumulong si Chavit Singson. Pero bakit galit na galit sa iyo? Then somebody dun sa grupo, tinanong siya, Governor, ano po gusto mangyari kayo? Dapat ibagsak na yan si Marcos. Sabi ni Chavit Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Bakit po? Galit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya. Bakit magagalit sa iyo si Chavit Singson? Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka nang ibagsak? Ang mensahe ko dito, Mr. President, may problema sa may problema sa iyo. Lahat ng mga karamihan, hindi naman siguro lahat, ng nakapaligid sa iyo. Kaya mo nakaaway yung mga tao. Nakaaway mo yung mga tao tumulong sa iyo para maging presidente ka. Nakakaaway mo sila. Imagine si Chavit Singson, makakaaway mo. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bukod sa kapwa mo Ilocano. Isipin po niya. Ngayon, ang tanong dyan, tama na ba? Dapat na ba talaga itong mga naririnig ko, pinagsisigawan ng mga tao dito na Marcos resign, Marcos resign? Sandali po. Uulitin ko, Mr. President. Mr. President Ferdinand Romualdez Marcos, meron po kayong problema. Kaya ang tanong, may pag-asa po kaya, sino masusunod? Ano kaya ang mananalo? Yung Marcos resign? Mr. President, may formula. I'm not asking the people here to agree or disagree with me. Gusto ko po kayong tulungan. Sasabihin ko sa inyo, kung ako po ang masusunod, gusto ko matapos ninyo ang term ninyo sa kondisyon na kailangan nakakagawa. Mr. President, makipagbati kayo sa kaaway ninyo bago kayo makipagbati sa sambayanan. Tama yun.
Mr. President, makinig po kayo, ha? Makinig po kayo. Ako ay isang ordinaryong mamamayan. Pero yung kausap ko kahapon, hindi pangkaraniwan, hindi ordinaryong mamamayan. Si Governor Chavit Singson. Nagalit na sa iyo at gusto niya either mag-resign ka na o bumagsak ka na. Ano po ibig sabihin niya? Mr. President, kung gusto po ninyo tapusin ang term ninyo, maliban po sa iayos nyo ang sistema ng panunungkulan at pamamahala, balikan ninyo, makipagbati kayo sa mga taong nagalit sa inyo. Number one, kanino? Mr. President, wala kayong pag-asa, kailangan batiin ninyo. Makipagbati kayo, makipagkasundo ninyo, kausapin nyo si Vice President Sara Duterte. Mr. President, ako po, Mr. President, makinig po kayo sa akin. Makinig po kayo. Mas matanda ako sa iyo. 16 years old, Mr. President. Makinig po kayo. When I was 16, 17 years old, minumura ko na yung tatay niya. Naniniwala ako na masama ang tatay. At that early age, sandali lang po, kayo makalala, sabihin din natin. Natuto po ako sa pamamagitan ng Communist Party of the Philippines. Natuto ako na magalit sa tatay. Especially nung kami, alam ko, ang nag-teacher ng Granada sa Plaza Miranda para lalong magalit ang mga tao sa tatay. Subalit ngayon, inuulit ka, Mr. President. Ang nakikita kong, it's not really a formula. Ang nakikita ko pong isang posibleng paraan para pakinggan kayo ng taong bayan, para makasundo ninyo ang sambayanan. Pagkakasundo kayo sa mga taong tumulong sa inyo para maging presidente, ibalik po ninyo sa Pilipinas ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, makinig po kayo, ha? Ito sasabihin ko sa inyo, makinig po kayo. Balita naman, balita na si Tatay Digong or si President Duterte ay mahinang-mahinan sa ICC. Mr. President, pag yan ay namatay, Mr. President Bongbong Marcos, makinig ka. Hindi po namin pinagdadasal yan. Iuwi mo na rito. Iuwi mo rito ng buhay. Sapagkat kapag po yan ay nasawi, pinawian ng buhay sa ibang bansa, walang kapatawaran yan sa sambayan ng Pilipinas. Wala pong kapatawaran yan. Pangalawa, palayain mo na si Pastor Kibuloy. Palayain mo na. 9 milyong followers ang naghihintay niya. Na araw-araw ipinagdadasal ka siguro na mamatay ka na. Subalit, kapag pinalaya mo si Pastor Kibuloy, Mr. President, ipagdadasal ka ng 10 milyon na yan, papasalamatan ka na lumawit ang buhay mo. Patiin mo, magpadala ka ng tao, makipag-usap ka kay Governor Singson, kaibigan mo yan. So lastly, Mr. President, marami ng ganun sa inyo. Hindi lang marami. Hindi ko alam kung may natitira pag natutuwa sa'yo. Alam naman ninyo yan at alam naman ng mga intelligence community na nag-uusap-usap yan. Mga retired generals na nagsasalita rito. Hindi ko alam kung may panahon pa kayo, Mr. President. Ayaw nating mangyari yung nangyayari na napapanood araw-araw ng mga kaibigan natin yung naganap sa Nepal. Nakakakilabot ka tayo natin ngayon. Lastly. Ay nako. Ahuli na po ninyo itong mga makabayan black na to. Kalaban ninyo to. Bakit kakampi ninyo ito? Ang mga taong nagdala sa inyo sa pagiging presidente, mga kalaban ninyo.
Ngayon, yung mga tao na kaaway nyo since time immemorial, si Risa Hontiveros, naniniwala ba kayong kakampi niyo yan? Inuuto lang kayo niyan, si Risa Hontiveros. Hindi pa nagpapanti, ang galit na sa inyo yan. Paano kung magiging kaibigan yan? Diyang makabayan lang. Mr. President, yung mga retired general, I don't know, I don't want to say anything bad against General Charlie Galvez. Discarding nila. Pero makinig po kayo. Huwag ninyong palakasin ang CPP-NPA. At Mr. President, kapag ikaw, halimbawa, ay biglang nag-resign, bumagsak, ipagmamalaki ng mga komunista na sila ang nagbagsak sa iyo. Ipagmamalaki nila na sila ang namuno sa sambayanan para ibagsakan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Nirerespeto po ng mamamayan ang pahayag ni Kapiter. Pero hindi tayo papayag na pag bumagsak si Marcos, ang mag-grab ng credit ay ang CPP, NPA, NDF. Kasi nandito tayo, hindi mangyayari yun. Ang taong bayan, kung bumagsak man si Marcos, taong bayan ang hahatol sa kanya. Pangalawa, bago mag-isip si Marcos ng kanyang gimmick sa reconciliation, dapat munang managot siya sa kanyang krimen sa pandarambong at pagnanakaw sa kabanang bayan. There will be no reconciliation kapag walang katarungan at pananagutan. Lalo na ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Yan ay karumal-dumal na pananagutang krimen ni Marcos. At pangatlo, ang kanyang patuloy na panluloko sa taong bayan nagpapakita na ang reconciliation magmumula lamang kung mayroong sinseridad. Ang sinseridad ay wala sa puso at pagkatao ni Marcos sapagkat ito ay hambog, arogante at walang damdamin para sa ordinaryong mamamayan. He does not deserve to remain in office any minute, any longer. Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Okay, bago ang parak, ay pakinggan natin ang kabataan na mananawagan din ng proses nila. Nung mga aktivista kami, meron kami pinasikat na ako magagalit sa akin ng mga security sector nito. Nung mga aktivista kami, meron kami pinausip na. At sabi ko nga, yung bangag, hindi ako meron okay. Pero ito, baka mas matay pa nito. Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Magandang pagbawi ng pahayag mula kay Kapiter Caramon. Mabuhay! Ikaw na, brother. Kapiter, dyan ka muna at mag-summarize ka mamaya. Brother Palak, ikaw ang sunod dito upang mabuhay din ang dugo at aming mga paninindigan dahil may mga batang tumataloy ang paninindigan sa hanay na ito. Ang reconciliation! Magandang hapon po sa lahat ng mga nandito. Medyo naiiyak ako kasi ngayon ako nakakita ng ganito karaming mga Pilipino na pinaglalaban lamang ang isang ideya na mabawasan ang inequality, ang kahirapan, kagutuman at kapagpunan.
Alam niyo, nung bata ako, madalas ko naririnig sa mga tao na urap ang gobyerno. Tapos nung papasok ako ng eskwelahan, doon ko nakita kung paano siya kung gaano siya kahurap. Pagpasok ko, kinukulang pa kami ng mga electric fan. Maliliit ang mga classrooms namin at ang mga upuan namin ay sira-sira. Magugulat ka na lang, may mga estudyante na lang na narariglang biglaan. At nakikita-kita ko na yun sa katiwalian ng DepEd at ang paggamit ng taxes. Ngayon naman, ang problema ko ngayon, bakit ang karamihan ng mga tao dito ngayon ay mga taong may edad na? Nasaan yung mga taong kasing edad ko? Nasaan kayo? Darami na yan. Nasa likod kayo ng cellphone at kailangan namin kayo dito. Ang paglalaban na ito ay hindi lang para sa kanila, kung hindi para sa atin lahat. Kung nag-aaral kayo ngayon, yung pinag-aaral nyo ngayon ay walang kwenta kung wala kayong trabaho sa future. Wala kang trabaho sa ekonomiya na sobrang bagsak. Kailangan natin ng pagbabago. Kailangan ng Pilipinas ng malaking pagbabago. Naniniwala ba kayo na kailangan ng Pilipinas ng malaking pagbabago? Nakasan nyo kasi gano'n kung naniniwala kayo. Kailangan ng malaking pagbabago sa Pilipinas. At isa pa, marami tayong problema sa edukasyon, sa agrikultura, sa ating ekonomiya, at sa ating politika. Pero siyempre, ako kumain tumula sa edukasyon ay isa akong estudyante at nakakita ko ang hirap ng mga estudyante. Alam sila ng alam natin kayo sa mga estudyante, kaya wala Wala pa po ito mga mamisir no, parang sa bukas. Tingnan nyo. Abang-abang po talaga. Yes, ma'am, si Buwan lang yun ako. Abang-abang to, ma'am. Ito ngayon kasi kailangan ko ito kasi ang sakit na nararamdaman ko para sa mga kababayan. Ayan o. Huwag ka na korupsyon. Dapat isahin natin. Lagi natin yung